Ayan, so kumusta? Bigyan natin ng tulong itong isa nating viewer. Nagtatanong si Mr. Mario Lisman. Paano daw gumawa ng report? Pag palaging late pumasok ang kasama mo. So ibig niyang sabihin laging late pumasok ang kanyang kapalitan. Paano daw gawa ng report? So siguro ang duty nito ay kagaya sa mga building na dalawa lang kayong magkapalitan. So gusto mo i-report sa opisina nyo or sa inyong OIC. So tutulungan natin gumawa ng report sa ganito. Gagawin mo ganito. Sa isang papel, bond paper, so sa isang bond paper sa bandang gitna, sa taas, ilagay mo yung agency name, pangalan ng agency mo. Tapos sa baba niyan, yung detachment name, tapos yung address. So halimbawa, dalawa kayong magkapalitan lang sa condominium. Tapos yung kasama mo palaging late. So dahil dalawa lang kayo, wala kang mapag-reportan, idiretso mo yan sa inyong opisina, sa inyong agency, security agency. Okay, so ilagay mo dito 4. So kung ito ay sa agency diretso, ilagay mo dyan kung sino ang pagpapasahan mo. Siyempre yung inyong project manager. Ilagay mo dyan kung anong pangalan ng project manager. Yung OIC Santos, palitan mo na lang yan. Halimbawa, Lorenzo Santos, ilagay mo Lorenzo Santos. Tapos yung dito sa baba, ilagay mo kung ano yung designation niya. Kung siya yung project manager, ilagay mo project manager. Okay? Tapos from SG Salmon. So pangalan mo 'yan. Ilagay mo main lobby guard ng ganyang building. Subject incident report, tapos tardiness of SG Ong, date, kung kailan mo ginawa ang yung report. Tapos diretsuhin mo na, wag ka na magpaligoy-ligoy sa baba. Ilagay mo, nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang na tanggapan na hindi na po kami nakakapagsagawa ng rounds inspection bago magpalitan. So rounds inspection, ginagawa kasi to ng ibang mga 5.9 natin, protocol na yan na before mag-assume, ang ginagawa, nagra-rounds muna. Kaya nga ang iba, pagka ganyan magpapalitan, nag-briefing, 5:30 pa lang, dumarating na ang OIC mag-briefing, tapos pagdating ng 6 or 5:45, pinapakawalan na yung tao para mag-rounds inspection. So shout out doon sa mga OIC, na tatagal. Minsan 5:59 darating si OIC, mag-i-start ng briefing ng alas 6, tapos pakakawalan ng 6:30. So, ayan, maawa naman po kayo dun sa mga panggabi or dun sa mga outgoing na pinapapaghintay nyo pagkatagal-tagal. Kaya nga sa general order, mayroon nakalagay doon to be especially watchful doon sa time ng palitan. Okay? Kasi andyan yung mga masasamang loob. Siyempre toxic ka na antok ka na. Kung kailan pauwi ka na, siyempre ka na noon nagmamadali ka nang umuwi. Medyo naka-prepare ka na nag-iisip ka na kung ano yung mga gagawin pagka-uwi ng bahay. Yung isip mo wala na doon sa trabaho. Kasi pauwi ka na nga, tapos ang tagal pa ng palitan. Mas malaki, mas prone ang sablay sa ganyan. Kaya kung maaari, agahan nyo yung palitan. Huwag namang mag-adjust naman kayo mga in charge. Mag-adjust naman kayo. Pumasok naman kayo ng maaga. Huwag nyong kawawain yung mga kasamahan nyo. So, yan. Balik tayo dito sa Dahil sa pagiging late, kung pumasok si SG Ong. So, kaya yung pag-ikot, hindi na nakakapag-ikot. At ito ang oras ng kanyang dating sa duty sa buong buwan ng Oktubre. So, ilagay mo yung mga date. Halimbawa, October 1, October 2, October 3. Lagay mo yung mga date ng mga late niya. Okay? So, pero dito sa report mo, dapat doon sa logbook mo, nakalagay din doon sa logbook mo kung anong oras siya dumadating. Halimbawa, November 1, dumating siya ng 6:45. Ilagay mo, 6:45, arrival of Mr. Ganito. Then, 6:50 or 7, duties and responsibilities properly turned over. So, basta, andun siya. Dumating siya nung time na yon. Okay? So, ayan, basta ilagay mo diyan kung attach mo yung attach mo yung Xerox ng logbook para mapakita na yan talaga yung time ng dating niya. Mas maganda. Tapos ilagay mo dito sa baba yung pangalan mo, tapos perma mo. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Sir, sana natulungan ko po ang iyong concern. Sana natulungan ko po kayo. Ulit, shout out dun sa mga OIC. Huwag po ninyong pahirapan ang inyong mga outgoing. Okay? So, naman kayo. Mag-effort naman po kayo. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Maraming salamat. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics.
click nyo po yung subscribe at saka bell button. Baka sakaling sa susunod na upload ko, yun na yung kasagutan ng tanong nyo. Okay? Thank you.